Ako nga pala si Popper Bernaldas. Hello ka-vibes, this is Coach Ronnie Magsan. Hello ka-vibes, this is Desiree Del Valle. Hello ka-vibes, this is Nutria Arquilla and I'm inviting you to listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music, radio Ka-vibes. Hello, ka-vibes! This is Stella Alonte. This is River Joseph. And we are inviting you. Nasabi mo na ba yan sa taong mahal mo or sa taong gusto mo? You're one in a million you, 'di ba? Kaya kung minsan ang hirap bumitiw sa isang relasyon dahil pakiramdam mo wala ka na iba makukuha or mahanap ng katulad niya. Oh. One in a million you, ka-vibes. Happy lunchtime. Hello. Ayan na, nananghalian ka na ba? 'Di ba? Sa mga hindi pa nanananghalian kagaya ko, ano naman ang feel yung kainin ganitong klase ng panahon? Yung panahon na hindi mo maintindihan, yung hindi mo alam kung anong trip ng panahon ngayon, 'di ba? Kung uulan ba, aaraw, iinit ba? Hindi mo rin tuloy alam kung ano ba yung kakainin mo, may sabaw o wala, 'di ba? Yun bang ready ka nang kumain ng nilaga dahil umuulan tapos bigla namang aaraw? Oo, sabi ng panahon, reklamador din kayo, no? Nung sobrang ulan, gusto niyo umaraw. Ngayong umaaraw na, nagrereklamo kayo, sobrang init. Ano ba talagang gusto niyo? Hindi, pero di ba, para bang ready ka nang sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, tapos, kaso bigla mong nalaman na taken na pala siya. Ouch! Yung ba may gusto kang tao, tapos malalaman mo na lang hindi pwede kasi nga committed na, ang sakit, di ba? Ano namang kinalaman ng pananghalian doon? Well, syempre, aminin naman natin minsan, may natitipuan tayo na yummy-yummy, 'di ba? Oo, ano ba talaga? Ginugutom na nga ako. 'Di ba? Minsan may nagugustuhan tayo na parang like sa pagkain. May napipili tayo na pagkain na akala natin ang sarap. Okay naman sa paningin natin pero yung pala nung nabili na natin ay hindi naman pala siya swak sa panlasa natin. Hindi naman pala okay, 'di ba? But kidding aside, ka-vibes ha. Nagkaroon ka na ba ng crush na sobrang natipuhan mo at wish mo na maging kayo? Ako meron. Kinilig, oo. Yun bang super kilig ka sa tuwing nakikita mo siya, tas walang ibang nakakalam kundi ikaw lang din. So pag nakikita mo siya, merong butterfly dyan sa tummy mo kasi nga nahihiya ka magpahalata. And for sure lahat tayo dumadaan dyan. Pero, di ba, iba-iba naman na nagiging result. Yung iba sinuswerte, yung iba nagkakagusto rin, yung gusto nila, di ba? Habang yung iba naman na uuwi lang sa friend zone. Ouch naman din dyan, di ba? Alin ba dyan yung naging result ng pagkahumaling mo ka-vibes ha, sa isang tao? Ayan, actually, meron din namang iba na nag-friend zone pero naging okay lang ang setup dahil may nakukuhang benefits. Nako, ito yung sinasabi na naman nating friends with benefits 'di ba? Alam na this and it's 'di ba? It's a no-no ha. Yung iaalaw mo yung sarili mo na may mangyari sa inyo tapos wala namang label, wala naman kayo, friends lang. Lalo na yung may mga sabit, nako, sasaktan ka lang. Sino ba talaga? Or sino ba mga guilty dyan, diba? Pero paano nga kung ganun ka-vibes, ha? Paano kung ang taong pinapangarap mo ay taken na pala? Pero sinabi niya sa'yo na okay naman tayo maging magkaibigan. Papayag ka ba sa ganyang setup? Ang advantage ay pwede mo siyang makita, makasama anytime kasi nga friends kayo, 'di ba? May possibility rin na magkaroon siya ng pagtingin sa in the long run. Sakaling maghiwalay sila ng present niya. Yung mga ganun ba, may tiis factor, may pag-aantay na factor. Yun nga lang, 'di ba? Hanggang kailan mo aantayin? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan mo titiisin yung sakit, 'di ba? Sa tuwing makikita mo siya kasama yung taong mahal niya, ang sakit. Will you take the risk, ka-vibes? Para sa puso mo? Or masusundin mo ang utak mo? Naku po, ano bang gagawin mo? Paano mo tatanggapin na ang taong minamahal mo ay pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa'yo, ka-vibes? Naku, samahan niyo po ako ngayon. Siyempre, araw po ng Marites. Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Siyempre, all the way hanggang 3:00 po tayo magkakasama-sama problemahin ang problema ng may problema. Kaya naman ka-vibes, hello din sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin sa Facebook Live at sa lahat po ng mga nakikinig na rin sa kanilang mga radyo. Ka-vibes, samahan mo ako ha, dyan ka lang. Huwag bibitiw, manatiling nakatutok dito lang po sa Love Me Kathy G 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. In my dreams, kasama kita in my dreams, naging tayo. In my dreams, mahal na mahal mo ko, only in my dreams. Ang sakit, diba? In my dreams,
Basta happy lang. Love Me Kathy G po, inyo pa rin pinapakinggan ngayon pong araw po ng Tuesday, July 29. Ka-vibes, kamusta ka naman dyan? Kamusta po sa mga nanananghalian dyan ha? Hello naman po sa inyo, kamusta naman ang tanghalian nyo? Ano bang kinakain nyo ngayon for lunch? Ayan, or dun sa mga nagle-late lunch, ayan, or mga nagdi-dessert. But today ha, alam nyo ba ngayong tanghalian, it's a National Chicken Wing Day, ngayon pong araw po na ito. Oh, ang sarap kumain ng chicken wings, di ba? Talaga namang nauso yan ha. So ano bang flavor yung gusto nyong kainin? Basta ang sarap ng chicken wings. And today we celebrate the National Chicken Wings Day. Oh, alam nyo ba na yung world record for the most chicken wings eaten is 444 in just 26 minutes. Kaya mo ba yan ka-vibes? O yan, sa mga kumakain po ngayon or umorder ng chicken wings dyan. Ayan, kaya mo ba ubusin yan, yung 444 chicken wings? O, good luck naman, kamusta cholesterol mo? Yeah, in just 26 minutes And on average po, like in America, kayang kumain ng 90 chicken wings per year. And ano ba yung favorite mong dip with regards to yung pagkain ng chicken wings, 'di ba? Blue cheese yung standard po na masarap kainin or i-dip yung buffalo wings, but some people prefer po yung ranch dressing, 'di ba? Kasi yung blue cheese medyo alam nyo na, 'di ba? Parang medyo may pait-pait. Oo, that's why yung iba prefer po yung ranch. O yan, o sige. Basta enjoy mo na lang ang iyong kinakain na tanghalian, enjoy mo na lang ang chicken wings kung yan ang order mo, or later pwede naman order ka ng chicken wings, o 'di ba? Sabayan mo pa ng ano ba masarap na i-partner diyan, o mashed potato. Gutom yarn. Anyways, ka-vibes paano mo ba tatanggapin na ang taong minahal mo ay pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa'yo? Ang sakit naman nun. Oo, na parang ikaw nagmamahal ka pero sorry hanggang friends lang tayo eh. Hanggang dun lang yung kaya kong i-offer sa'yo. Wala nang hihigit pa dun. Ang sakit, ouch. Pero papaano kung nakikita mo pa siya lagi? Handa ka ba doon, ka-vibes? O ang sakit doon na parang gustong-gusto mo pero friends lang ang kaya ibigay sa'yo tapos lagi mo pang nakikita, ay siya. Ano pa ba ang kailangan kong gawin, Kathy G? Saying hello muna sa lahat po ng mga nakatutok po ngayon sa atin sa Facebook Live. Kamusta naman kayo? Thank you so much sa inyo pong panonood at pagtutok. Ayan. Syempre of course, hindi mawawala lagi nandiyan sina Gloria King Misiano, Bernard Tenan Laurejas, and Miss Altesa Sino Cruz, and Milky Gentica, Kathy G, avid listener from Bulacan. Hello, thank you so much, William Mortel, and sa lahat po, si Mary Dulay, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon. And of course, syempre, ang nag-iisang Pogi Alcacid. Hello, Pogi. Oo, forever Pogi ha. Well, abangan nyo na po ang ating letter for today. Nababasahin ko na po in just a short while, kaya naman ka-vibes ha. Walang bibitiw, tutok ka lang dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love. This love letter is from Mitch. Dear Kathy G, isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat ng nakikinig at nanonood ng inyong programa, nais ko lang po sanang ibahagi dito sa programang Love Me Kathy G ang kwento ng aking buhay at kaibigan na nauwi sa pag-iibigan pero mas pinili na lang namin na maging magkaibigan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mitch mula po sa City of Stars, Quezon City. Isang marketing student at nag-aaral po ako sa Polytechnic University of the Philippines. Dahil graduating student ako, Kathy, kailangan ko makumpleto ang mga requirements. Isa na dyan ang mag-OJT, on-the-job training. Actually, hirap akong humanap ng a-applyan ko para sa aking OJT. Yung mga napili kong company, either puno na or hindi, kaya naman ay hindi pa nila kailangan ng mga OJTs. Hanggang sa nagpatulong na ako sa kaibigan ng nanay ko na nagtatrabaho sa printing press. Ipinasa ko sa kanya ang aking resume at makalipas ang ilang araw ay tinawagan ako ng kanyang manager. Pumunta ako sa kanilang opisina. Ang maganda dito sa papasukan ko para mag-OJT na printing press ay malapit lang sa bahay namin kaya hindi ako mahihirapan sa pagbiyahe.
Bala ko kasi mag-overtime para matapos ko agad ang OJT ko, Kathy. Naipasa ko naman ang interview. Agad na rin nilang hiningi ang mga requirements ko para makapagsimula na ako kaagad. Matapos ang 3 araw mula nung na-interview ako, pinagsimula na nila ako at na-assign ako sa marketing department dahil nga marketing student ako, Kathy. Ilang araw na ako naka-duty, napansin ko na ang isang lalaki na sa printing department. Madadaanan kasi ang printing department kapag pupunta ako ng pantry, Kathy. Madalas ko nakikita ang isang cute na lalaki, Kathy. 5'6" ang height at medium build ang katawan. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit pawis siya, kitang-kita pa rin ang kanyang maamong mukha. Gusto ko sanang makipagkilala sa kanya kaso nahihiya ako. Ayoko naman na ako ang unang lumapit, kaya hanggang tingin na lang ako sa malayo. Madalas pa nga akong lokohin ng mga kasabayan ko na OJT at kinakantahan nila ako ng pasulyap-sulyap ni Tutsi Guevara. Hanggang sa araw-araw ko na siyang sinusulyapan, Kathy, lalo na kapag lunch break. Pakiramdam ko, Kathy, na halata na nila na lagi akong nakatingin sa kanya. Nahuli niya nga ako na nakatingin tapos bigla akong iiwas ng tingin. Isang araw, ako lang ang intern na pumasok. Wala yung mga kasama ko kasi may kailangan gawin sa school kaya mag-isa lang akong kakain sa pantry. Kumakain ako mag-isa nang biglang dumating ang lalaking crush ko, si Sander. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kathy. Parang gusto ko na lang lumubog kasi tinawag si Sander ng isa sa ka-table ko. Inaya sa table namin para sabay-sabay na kaming kumain. Nagkakilala kami ni Sander ng araw na yon, Kathy. At last, after ilang weeks ng pasulyap-sulyap, nakilala ko na rin siya. Habang kumakain, pasimple naman akong nagtatanong sa kanya. Halos madurog ang aking puso nang sabihin ni Sander na may kalib-in na siya at may isa silang anak. Madali kaming nagkapalagayan ng loob ni Sander, Kathy. Isinantabi ko na lang ang nararamdaman ko para sa kanya para wala na ring ilangan sa aming dalawa. Habang tumatagal ako sa pinapasukan ko, mas nagiging close kami ni Sander. Madalas na rin kaming magbiruan at magharutan lalo na kapag lunch break. Pero Kathy, sa halip na maisantabi ko ang nararamdaman ko para kay Sander, hindi pala ganon kadali. Habang tumatagal kasi ay lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Tandang-tanda ko pa, Kathy. Biyernes noon, nagkayayaan mag-inuman after work. Sumama ako at yung 2 ko pang kasamang intern. Maaga umuwi yung 2 kong kasamang mag-OJT dahil may lakad pa daw sila, kaya naiwan kaming 2 ni Sander. Habang lumalalim ang gabi, napaparami na rin ang aming naiinom. Nalasing ako, Kathy. Hindi ako pwedeng makita ng aking magulang, lalo na ng aking nanay na lasing. Nag-message na lang ako sa nanay ko at nagsabing sa bahay ng kaklase ko ako matutulog dahil may tatapusin kaming project. Pumunta kami sa malapit sa motel ni Sander at doon nagpalipas ng oras at nagpababa ng amats. Dahil na rin sa kalasingan, Kathy, hindi na namin napigilan ni Sander na may mangyari sa amin. Ginusto ko naman ito dahil matagal na nga akong may nararamdaman para sa kanya. Nagkita ulit kami ni Sander sa office at napansin ko parang ilang ito sa akin at di ako masyadong kinikibo. Kaya tinext ko siya. Sabi ko ay hihintayin ko siya mamaya sa gate pag out namin para mag-usap kami. Ipinagtapat ko sa kanya ang aking nararamdaman, Kathy. Pero halos gumuho ang aking mundo nang sabihin ni Sander na hindi niya kayang suklian ang nararamdaman ko sa kanya dahil may partner na siya at may anak na sila. Dagdag pa niya, wala siyang oras at budget para sa akin dahil sakto lang ang kinikita niya. Hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon, nakikinig lang ako at nangingilid ang aking luha. Sabi pa niya, yung nangyari daw sa amin ay dala lang ng kalasingan, Kathy.
Nag-offer siya na kung gusto ko raw ay maging magkaibigan na lang kami. Wala akong nagawa, Kathy, kundi tanggapin na lang ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Tinanggap ko ito ng maluwag sa dibdib. Kahit masakit, kahit nakakadurog ng puso, niyakap ko ito. Isang araw bago matapos ang aking OJT, nakipag-usap ulit sa akin si Sander. Nagkasundo kami na maging magkaibigan. Sa ngayon, Kathy, patuloy ang aming pagiging magkaibigan. Naimbitahan pa nga ako na mag-birthday ang anak nila ng kanyang partner. Nakita ko rin na masaya si Sander pagkasama ang mahal niya sa buhay, Kathy. Kaya naisip ko na tama na siguro ang aking naging decision. Mabuti na lang at hindi ko nasira ang kanilang pamilya. Mabuti na lang din at hindi ako naging makasarili. Hanggang dito na lamang, Kathy. Thank you for reading my letter. Nagmamahal, Mitch. I didn't mean to make you mine. Pero ganun na nangyari, di ba? Hindi ko naman ginusto na akuin ka or mapunta ka sa akin, di ba? But then, ganun yung naramdaman ko Minahal mo yung isang tao na hindi ka naman kayang mahalin pabalik, 'di ba? Ang sakit nung ganun Bakit kaya may mga ganun Bakit titiisin mo pa rin na makipagkaibigan kahit alam mong sobra-sobra ka masasaktan? Imagine yung story nitong si Mitch na may nangyari sa kanila, nitong si Sander, nalaman niya na may ka-live-in pala ito. Alam niya may ka-live-in, may nangyari sa kanila dahil daw sa kalasingan. Kuminsan kasi talaga, minsan yan ang nagiging rason ng lahat 'di ba? Nalasing kasi ko, Kathy G 'di ba? Yun ang sinasabi na, alam nyo kung minsan, nyo na lang yun, excuse nyo na lang yun, nalasing kayo. Totoo naman talaga, nasa tamang pag-iisip naman kayong dalawa 'di ba? But then, hindi doon yung natatapos doon yung issue Kathy G, pumayag ako dahil hindi pumayag si Sander na, alam mo yon, may something sa kanilang dalawa. Dahil nga naman may kalibin yung tao. So ako nakontento na lang itong si Mitch sa pagiging magkaibigan nila. Tapos ang masaklap doon, nakikita sila Nakikita nila yung isa't isa. Pero for Mitch, nilulunok na lang ni Mitch ang lahat ng pain. Well, ikaw kaya mo ba yan, ka-vibes? Paano mo tatanggapin na ang taong minamahal mo ay pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa'yo? 0916-563-1777, yan po ang ating text line. Or pwede nyo pong i-post sa ating pong Facebook Live ang inyo pong comment or payo, reaksyon sa ating letter for today or sa Facebook page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Alam mo kung minsan talaga, ang hirap pigilan ng puso 'Di ba? Kung minsan talaga titibok yan kahit na kanino. Pero nasa sa atin na lang kung talagang, alam mo yon, kaya mo yang i-control. Pwedeng-pwede kung gugustuhin lang natin. Para naman hindi tayo nasasaktan before we fall in love. Yeah, Sander, my love is here. Sana mapansin mo, sana makita mo na nandito pa rin ako nagmamahal sa'yo dahil nakikita kita araw-araw. Nakikita kita ang sakit na makita na yung tao minamahal ko ay hindi ako pwedeng mahalin. Of course, hindi po pwede. Pero paano mo nga ba tatanggapin ng ganyan? Paano mo tatanggapin ang tao minamahal mo ay pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa'yo? Katulad na lang ni Sander at nitong si Mitch. Si Mitch na nagkagusto dito kay Sander but sad to say, hindi kaya balikan o ibalik ni Sander yung love na ibinibigay ni Mitch dahil siya po ay may ka-live-in na. May isang anak, pero dahil nga po sa kapusukan, may nangyari sa kanila, pero ang nangyari na yon ay dala lang daw ng kalasingan nilang dalawa, so nagkasundo sila sa setup na maging magkaibigan pa rin sila. Kanino mahirap? Siyempre mas mahirap sa part nitong si Mitch, 'di ba? Pero kayang tiisin ni Mitch na nakikita niya everyday itong si Sander. Alam niyo po ba, ka-vibes ang friend zone, ito yung sitwasyon kung saan ang isang tao ay may romantikong damdamin para sa kaibigang hindi ito mas nasusuklian. Which is ganito nangyari dito kay Mitch and Sander. Isa itong platonic friendship kung saan ang isa ay romantically interested, ngunit ang isa ay hindi. Ang sakit. Ouch. But then, ito po ang mga reaksyon at payo para sa iyo, Mitch. This one is coming from
Facebook Live. Ayan, sabi ni Miss Sari Lerma, Kathy G, for me, intindihin ko na lang kung friendship lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Kaya siguro ganun dahil may mga bagay na hindi kami compatible. And for Mitch naman, alam naman niyang may kalibin na si Sander eh. Aware naman siya doon, dapat kinontrol na lang yung sarili niya. Buti na lang hindi na nasundan yung nangyari sa inyo. Madami pa naman dyan na iba mas deserving na mahalin ka. And for you, Mitch, love yourself. Yun lamang po. Thank you, Miss Sari Lerma. And Miss Altesa, sabi niya, tama naman ang ginawa mo, Mitch. Sarilinin mo na lang yung nararamdaman mo. Makakalimot ka rin. At may nakalaan for you. Ibibigay ng Panginoong Diyos. Mabuti na lang at hindi ka nagpadala sa nararamdaman mo para sa Kanya. Just move on. God bless you always. Same to you, Miss Altesa Sino Cruz. And si Jolie VDS. Kathy G, madali lang tanggapin, wag mag-expect at wag maging bitter para hindi magmistulang broken-hearted. Charis. Hello FMR Angels. Thank you Jolie V. And Kier Mondoyo, hello to you. Very nice love song, Kathy G, ha. Ayan, thank you. Same with Virgilio Flores, Isip Senior. Hello, I'm new here. Hello Virgilio Flores. Salamat sa iyong panonood at pakikinig. Bernard Laurejas, Kathy G, shoutout pamilya ko na sina Gemma Galang at Medwin Andre Galang. Ayan. Thank you, ka-vibes ha. Meron pa ba kayo? Standby, Gloria King Michano, William Mortel, Yausap Bengson. Kathy G, I'm back after 3 weeks. Kamusta naman? We're good. Thank you. And ka-vibes, tayuan po natin ang ating letter sender na si Mitch, 0916-563-1777. At kung meron din po kayong nasa isip na hula sa ating title for today, nako, isend mo na yan dyan sa number na binigay ko. At make sure meron po kayong reaksyon at syempre registered sa GCash para kayo'y manalo ng 500 pesos. Kaya naman ka-vibes, smile ka naman dyan. 2:00 na po ang ating oras. Syempre, tuloy pa rin ang tugtugan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Hello muna sa mga ka-vibes po natin na mga tutok na tutok pa rin sa ating programa. Kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Kamusta naman ang iyong pagmamaneho? Kamusta ang biyahe? I hope okay naman ang lahat at safe ang lahat. Ayan, smile na lang para maka-attract pa rin po tayo ng pasahero. Ganon din sa mga nasa tindahan at nasa mga kina-ate, kuya. Ayan, smile lang sa mga customer. Huwag nakasimangot. Ayan, oo. Katulad na lang nitong si Mitch na hindi niya alam kung ngingiti ba siya, sisimangot ba siya, kikiligin ba siya kapag nakikita niya si Sander around dito sa kanilang office, sa printing press. Dahil nga, syempre, kahit na may nangyari sa kanila at kahit na minamahal ni Mitch itong si Sander, at kahit na sinabi ni Sander na gang friends lang ang kaya ibigay nito, still, ayun, nagkikita pa rin sila ang sakit for Mitch. Paano mo tatanggapin na ang taong minamahal mo ay pagkakaibigan lang ang kayang ibigay? Alam niyo ba, meant to be but not meant to last. Sabi nga yung akala mo single kaya agad mo siyang pinatulan. Pero kalaunan, nalaman mong may sabit pala siya at muntik ka pang maging kabet, 'di ba? Nako beshi ha, wag mong i-romanticize yung salitang you and I against the world sapagkat hindi mo deserve maging third party. Ayan ha. May mga taong pinagtagpo para magkaroon ng thrill ang syempre, 'di ba? Ang isa't isa. Ayan ako po. Well, ano nga ba kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Jacqueline Abello says, Kathy G, ganda tanghali po. Ka-vibe, shoutout naman po from Calamba, Laguna. Para po sa po sa inyo dyan sa Calamba, Laguna. Para po sa akin, move on na lang po siya. Totoo na, na lang po, ituon na lang po niya sa pag-aaral niya o kung saan man. O hindi yung ibang inaatupag mo. Nag-OJT ka pa, hindi ka pa nga graduate 'di ba? Tapusin mo muna yung pag-aaral mo, no? Ayan, Mitch, sabi ni Jacqueline Abello. Thank you, Jacqueline. William Mortel, kung hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay, baka hanggang dun lang talaga, lalo na kung may iba na siya, which is masakit naman lalo. Yeah, that's true. Thank you, William Mortel. Saying hello to Jordan Ray. Uy, Jordan, wala ka ngayon sa Napa, California. You're in Las Vegas. Wow, hello. Enjoy dyan. Nakakamiss na bumalik dyan sa Las Vegas, Nevada. Hello po sa inyo dyan at sa lahat na rin po ng mga nakikinig pa rin. Ka-vibes, Pa-request po, ayan, one friend and shoutout po DCM Transport Service Corporation, jeepney driver biyaheng SSS Village Cubao. Stop and shop. Tune in sa Love Me Kathy G. Hello. Thank you so much po sa inyong pakikinig at sa walang sawang pagtutok po sa 92.3 FM Radio Manila. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Ka-vibes. Ito, nagtitiis kahit nasasaktan kapag nakikita kita na masaya. Although I'm happy dahil nga, eto, despite ng may nangyari
dito kay Mitch at kay Sander. Tanggap ni Mitch ang nangyari sa kanila, tanggap din ni Mitch na hanggang pagkakaibigan lang sila. Tanggap ni Mitch na kahit nakikita niya ito, kasama niya sa trabaho, okay lang. Importante, minahal niya. Paano mo tatanggapin na ang taong minahal mo ay pagkakaibigan lang ang kayang ibigay? Yan po ang ating Kathy G. As. And to wrap up yung ating pong letter for today, si Sander po, si Mia, ay itong si Mitch. Ayan, itong si Mitch at si Sander ay nagkaroon ng, parang friends with benefits. Nagkaroon ng kasunduan na maging magkaibigan pa rin. Despite ng naramdaman ni Mitch dito kay Sander, despite ng may nangyari sa kanila, at yun nga, tinanggap na ng buo ni Mitch na hanggang dun lang talaga yung kaya nitong si Sander. Again, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Mitch. And sa lahat po na nag-effort, nanood at tumutok sa akin mula kanina pa pong alas 12. Thank you so much, Ka-Vibes. And alam nyo, ang isang bagay na hindi para sa atin, kahit ano pa ang gawin mo, hindi ito mapapa sa atin. Makuha mo man sa una, darating pa rin ang panahon na mawawala ito sa'yo. Diba? And tama ang naging decision mo, Mitch, na pigilan na lumalim pa ang nararamdaman mo for Sander. Dahil kung talagang gusto ka ni Sander, siya mismo ang gagawa din ng way. Siya mismo ang gagawa ng paraan para magpatuloy yung relasyon nyo. Pero hindi, diba? So, sa huli, ikaw lang din ang talo. You know what? May mga bagay na kailangan nating tanggapin kahit mahirap dahil yun ang tama. Thank you so much for sharing your story with us. Mia ko na Mia. Sino ba si Mia? Si Mitch. Thank you so much for sharing your story with us, Mitch. And dun sa mga gusto mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company until tomorrow. Magkarinigan po ulit tayo midweek Wednesday dito sa Love Me, Kathy G. And of course, hindi pa rin syempre makukumpleto ang buong araw kapag hindi natin nakasama ang very bubbly at syempre ang Diyosa ng Kalsada. O, diba? Ay! Syempre ayan. nandito na. Hi! Hello, DJ Kathy. Sa ngalan ni DJ Jaiho, strong independent woman din muna ako Ay, for talaga today. ba? Wow! Yes, katulad ng story ni Mitch na pinili niya maging strong independent woman. Ako rin, ganun for today's paboritong merienda. Ay, syempre naman. Yes. Ikaw ang makakabanding nila today Yes, for Banana Crew. Correct. Hanggang 5:30 PM po tayo mga ka-vibes sa Banana Crew. Oo, Ayan. dahil ikaw ay solo flight na maninindigan sa programa nyo. Eto, papaano ba? Paano ba tatanggapin ng taong mahal mong pagkakaibigan lang yung kayang i-offer sa'yo? Ay, you? ginawa ko na yan before. Really? Oh. Of course! Siyempre, siguro lahat tayo kahit sobrang ganda natin. Oo. Ay, totoo naman. Oo. Yes. Ang gagawin ko siguro ay pipiliin ko nga ang sarili ko, Kasi hindi siya, DJ Kathy, kasi mahirap talaga yan. Yung talagang forever ka na lang aasa. Correct, di ba? Na parang ikaw lang ang nagmamahal. Ang sakit. Yes. You have to... So, do you cut it? You cut it to Ikaw? an extent. Siyempre, you try. Anong ginawa mo? Kinot ko pagkatapos kong mag-try. So tingin mong nice. Yung Yes. sinabi na parang sorry hanggang friends lang tayo. Well, actually... Na-friendzone ka? Ikaw pini-friendzone? Actually, pinaalam ko sa taong yun na gusto ko siya. Pero wala akong nakuhang response. Ganon? Not until this early last year. So, na-realize niya na parang sayang, the one that got away. Pero hindi Ganun siya ba? na-got away. Ay! Nandiyan na ba siya? Oh my God! Siya ang aking present. Wow! Kumbaga siguro nag-isip muna Teka ba? Yes. Kaya ko ba? Tanda ba talaga ako? Pero pinili ko rin talaga sarili ko pag nung nalaman ko na parang, ay, hindi ako maghihintay forever for an answer. So, pinili ko yung sarili ko. Oh, diba sabi nga nila, kapag nandyan, umaayaw-ayaw pa. Kapag nawala na, doon mo ma-realize yung tao pala, ay, siya pala talaga yung gusto ko. Yes. Oh, diba? Ganun na lang yan. Grabing hugutan. Oh, diba? Pero nako, ako marami pa kayo pag-uusapan. Pero ito pang isa, kaninong mukha mo gusto makipagpalit, if ever? Sobrang hirap ng tanong na yan. Actually, inuulit-ulit ko yung tanong na yan kanina pa. Ako din kanina, no tinanong ako ni Alex, parang,
Teka nga, kanino nga ba? Pero alam mo yun, I can't... Cannot pick. Yes. Mahirap eh. talaga. Siguro kung sa akin, kung pwedeng magsagot ng hindi ako pipili ng ibang mukha, yun ang isasagot ko. Oh, syempre, Yes. diba? Kasi ang hirap, ang tagal ko bago in-accept yung mukha ko. Tapos biglang tatanggalin lang sa akin. Excuse me. So, syempre, Chloe Weber pa rin ka lang. Maghanap ka pa ba ng iba? Yes. Diba? Ayan, naku po ha. Oh. Marami pa kayong pag-uusapan, of course, with DJ Chloe Weber for Banana Crew. Kaya naman ka-vibes, walang bibitiw ha. Diyan lang kayo at syempre, samahan nyo rin siya for Banana Crew. Yes. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Para maayos yung kasi kailangan kong tanggalin yung puntong Laguna. And nung binabasa ko siya noong una, para kung anime. Legit talaga. Wilberto! Ganun. As in anime talaga. So So yun yung isa sa mga challenges